bigyan natin ng reaction opinion itong post ni General Romeo V. Poques, retired Air Force General. Sabi niya, galit kayo sa akin kung sinasabi kong dapat maging kaibigan din natin ang China. Okay? Ayan, dadalaw si Trump sa China, laglag tayo. Laglag, ibig sabihin, nalagay sa alanganin. Kasi, ang nangyayari sa atin sa Pilipinas, lumalabas na dapat awayin natin ang China, girahin na ng China, dahil sa West Philippine Sea sigalot. Sinusundan ko itong mga post ni General Romeo B. Poques. Agree ako sa kanya na there's a better way of doing things. Hindi yung awayan, kaibiganin din. But at the same time, huwag nating isuko ang ating sovereignty o territorial rights. Ipaglaban pa rin. Kailang huwag awayin. Kaibiganin pa rin. At namomonitor ko, maraming ang mga PMAers na galit sila kay General Romeo B. Poques. Matandaanan ko yung si spokesman ng Navy, Rear Admiral Trinidad ba yun? Yan, may sagutan sila ni General Poques. So, ano ngayon? Laglag na dahil dadalaw na si Trump sa China. Oh, how about our president? Makakadalaw pa ba sa China? Inaway niya na ng gusto eh. Ito, nakakatawa itong mga comments. Nag-comment si General De Leon. Isang very vocal din na retired PMR General kontra sa policy ng administrasyong ito. General De Leon, isigaw natin pro-China si Trump. Tapos may tumatawang emoji. Tapos nag-respond si Romeo B. Poques. Sabi niya, Marines din pala si Trump, malalim mag-isip. Wah! Uwa! Kasi Marines itong si General De Leon. So, ibang takbo ng isip si Trump eh. Tingin mo parang palaaway. Tingnan mo nung nanalo siya as president, in-invite niya si President Xi Jinping sa kanyang inauguration. Tingnan mo niya. At ngayon naman, si President Xi, in-invite niya si President Trump na magbisita sa China. At sinabi ni President Trump nung nandun pa si BBM na he's okay. Relationship ng China at US, we're okay. A relationship na. Natulala ang Pangulong Marcos sa tabi. Akala niya, away na lang na yun pala. Nakaka-intrigue yung ganong style ni President Trump. Dadalaw ngayon. Ano tayo? Away pa rin? Ang lumalabas kasi parang ginagawa tayong proxy at pumapayag naman tayong maging proxy. Tayo ang isinasabak sa gera. Magbasa tayo sa mga ibang comments. Nelson Kawile, yan ang mahirap sa isang leader na walang inatupag kundi party-party, session-session ng West Philippine, ng WPS, hindi pala West Philippine Sea, white powdery something. Imagine, makikipag-negotiate ka doon na hindi ka handa. To think na nakaraang damang na negosyante si Trump. So matotal ang nangyari, patango-tango na lang si BBM para walang libog kung sabi saya pa. The song says, "Hay nako oy Indoy, bakit mo ibinigay?" So, Noel, Doc Art, Pilipinas versus China pag nagkataon, the US conquered the Philippines as the submarine of the US in the Indo-Pacific strategy. Okay. Ito, Leopoldo Parado.
Neutral lang ako sa Romy. Dati ngamin, front runner na importer halos lahat ng produkto natin dito like saging, mangga at iba pa ang China. Pagpasok ni Banks, nawala. O, yun. O, mga prutas natin. Dami nating prutas. Panahon ni Duterte, ang dami nating dinadala sa China. Ngayon, unti-unting nababawasan na. Kaya ang China, yung trade niya sa pumupunta na siya sa ating mga kalapit bansa sa ASEAN. Kasi I don't know kung up to now ang number one trading partner pa rin pa ba natin ang China. I believe so. Kaya nababawasan na eh. Lalo na turismo. Panahon ni Tatay Digong excuse me. I think 2019 bago pandemic. 1.9 million Chinese tourists ang pumunta sa bansa. Sila ang pinakamaraming turista panahon ni Tatay Digong. Bakit? Kasi yung diplomacy, yung approach, hindi yung palaban na hindi naman natin isinorender. Not an square inch of our territory, territorial waters ba yan, EEC ba, wala namang nawala nung panahon ni Digong. Kaya lang, nakipagkaibigan siya sa China. In return, yun na. Yung negosyo natin with China, maganda ang naging resulta. O, ngayon, marami nang umaaray sa mga plantation, prutas plantation natin kasi saging, durian, pa yan, bumababa na kasi ang China doon na kumukuha sa ating kalapit bansa. So, good luck sa pagdalaw ni President Trump sa China. At I don't know ang ating presidente kung paano niya i-process yung pinagmumukha sa atin na kalaban natin ng China. Ang Amerika naman, kaibigan pala niya ang China. So ano ang atin? Tayo yung pawn, tayo ang proxy, tayo ang isasabat sa gera sa China. God save the Philippines. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong